Kumusta mga Gilas fans? Sa video na ito, pag-usapan natin ang posibleng lineup ng Gilas at paano ang rotation ni Coach Tim Cone. Hindi ako mag-e-expect ng malaking pagbabago at tara, talakayin natin bawat punto. Ito sa tingin ko ang prinsipyo ni Tim Cone sa kanyang sistema. Sa laro ng basketball, 5 players lang ang nakakapasok sa loob ng player at a time. Sa bawat posisyon, ay iisang players lang ang i-score. Lahat ng players sa loob ng court ay may ginagampanan na role. Si Tim Cone ay mayroong core Gilas players. Hindi siya ang tipong papalit-palit. Kaya kung pansin nyo, walang masyadong pagbabago sa lineup, sa mga minuto at sa sistema. Halimbawa, sa loob ng court ay may 5 players. Hindi naman pwedeng lahat ng 5 players ay scorers lahat. Iisa lang ang bola, isa lang ang pwedeng umiscore kada possession. Tapos, kulang sa defender at rebounder. Sa 5 nasa loob, may main scorer, secondary scorer, 3-point shooter, rebounder, at inside defender. Sa minuto naman gusto ni Coach Tim Cone na mas maraming minuto ang core players niya. Ito ang mga players na pinapaniwalaan niya magampanan ang role at ma-execute ang sistema. And prinsipyo ni Tim Cone na hindi kagaya kay Coach Yang Guyao na maraming nga nakakapasok sa court at balance ang playing time ng mga players. Mas focus sa iilang pinakamagaling na players, mas ma-maintain ang chemistry ng team at ang quality ng laro. Kung ihalin tulad sa Chicago Bulls Michael Jordan era, ito ay ginagampanan ni Justin Brownlee. At ang Pippen naman ng Gilas ay si Dwight Ramos. Since wala si Kai, si AJ Edu ang core big man ni Tim Cone. Itong tatlong to ang mabibigyan ng mahabang minuto. Mahalaga din na magampanan ng mga supporting cast ang kanilang mga roles. Sa big men, mahalaga pag-provide ng rebound, depensa, screen, at hustle. I-score kung kakailanganin. Point guard, upang maipatupad ang play. Mga sa wing naman ay dapat may kakayahang mag-penetrate or umiscore at tumira ng 3-point shooter upang lumuwag ang driving lanes nila Brownlee at Ramos. Reliever, kahit konting minuto lang ang kadalasang nilalaro. Mahalaga pa din na may kakayahan itong tumapat at makapagsabayan sa kalaban. Alam ang sistema at play upang kahit nakaupo ang mga core players ay hindi bababa ang kalidad ng laro ng team. Reserve players, since maliit lang ang rotation ni Coach Tim Cone, kadalasan hindi sila na ipapasok sa laro. Pero handa sakaling may ma-injured, foul trouble, thrown out. O di kaya masama ang laro ng mga player na nasa loob ng court. Tandaan, ito ay national team at lahat ng players na nasa roster ay may magagaling. Kaya in case kailangan ipasok, dapat may quality pa rin ang manlalaro. Si Tim Cone madalas nasa 8 hanggang 9 naman rotation lang tagalaro. Focus ang opensa kay Brownlee at secondary shot creator naman si Ramos. Noong nakakapaglaro pa si Kai, na-execute ng maigi ang double bigs nila Fajardo at Soto. Ngunit ngayon, si AJ Edu na madalas ibinababad ni Tim Cone. Usual starting center si Fajardo, pero pag wala si Kai, nagiging liability si Fajardo sa depensa. Kaya nababawasan ang minuto nito. Ngayong nandyan na si Milora Brown, siguro mas makakapaglaro na sa power forward position si Edu. Si Scottie naman, ang starting point guard ni Tim Cone, kasalitan si Newsom. Si Oftana naman ginagamit ni Tim Cone as 3-and-D. At sa mga nakaraang laro ng Gilas, nag-i-improve ang laruan ni Kiambao, kaya pasok siya sa rotation. Lalo na ngayong wala na si Jamie Malonzo. Isa si Kai sa core player ni Tim Cone. Perfect si Kai sa sistemang triangle offense. Sa sistemang ito, naipanalo na tayo ni Tim Cone sa mga bigating team laban sa Latvia at New Zealand. Ngunit ngayong wala si Kai sa lineup, medyo nahihirapan ang Gilas makakuha ng panalo. Ito ang isang weakness ng sistema ni Tim Cone kasi static ang sistemang triangle. Pag may mawalang core player, mahihirapan palitan ang role nito. Sa scoring, we are heavily relying on Justin Brownlee. But pag mawala o maalat ang laro ni Brownlee, talagang mahihirapan tayong manalo. Hanggang dyan na lang muna ang video na to. Sana nagustuhan ninyo. Abangan ang susunod na mga topics about Philippine basketball. Let us support Philippine basketball manalo man o matalo. Hanggang sa muli. Please, paki-like,
and subscribe bilang support sa maliit na creator. Maraming salamat po!